Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa mga gawa, 16, talatang 23 hanggang 26. Ito ang sinasabi, nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ng tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Ngunit nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nagkalag ang mga tanikala sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat Panginoon, muli mo kaming ginising sa magandang umagang ito upang kami ay magpatuloy sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Aming nilalapit sa inyo Panginoon ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin at paggalingin mo sila Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa lansangan. Ingatan mo sila at ilayo mo sa kapahamakan. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan upang sila ay hindi mapahamak. Salamat Panginoon sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Napakaganda ng message ng song na nagsasabing, even in the midst of trials, even in the midst of trouble, my heart's desire is to bless your holy name. To this passage, this focuses on Paul and Silas who experienced freedom and victory in the midst of their miserable state. Nakuha pa rin magpuri sa Diyos ni na Pablo at Silas kahit sila'y nakakulong na. Sa gitna ng problema, ay nakuha pa rin ni na Pablo at Silas na magpuri sa Diyos. Tularan natin ang ganitong attitude. Dapat magpupuri pa rin tayo sa Diyos even in the midst of our problem. Even in the midst of our trials. Regardless of economic, physical, psychological, mental, and spiritual background, each of us faces challenges that may bring us into a nerve-wracking experience. Despite the surfacing reality, we can overcome our personal battles because God will fight for us. Relax ka lang. We should behave as if we hear God telling you and me. Relax ka lang, sagot kita. I admit and I perceive that you agree with me that sometimes we lose our poise and allow the current of trouble to agitate us. We are not exempted from problems. Truly, we are not exempted from even plaguing condition, for we are designed with vulnerability. Nevertheless, we can have the victory like David, who faced a gigantic problem in the person of Goliath because he fought his battle with the presence of the Almighty God. Kahit gaano kalaki ang problema natin, mas malaki pa rin ang ating Diyos na ating sinasamba. Kayang-kayang lutasin ng Diyos ang ating mga problema, kaya sa Kanya tayo magtiwala. Gaano man ito kalaki, kayang-kaya itong lutasin ng Panginoon. Manalangin na at dabuhin mo sa Diyos na sa Kanya ka magtiwala. Whatever storm our minds strike our hearts and sickens our bodies, let us remember that we are not alone. In the midst of problem, let us choose to trust in God. Pray and feed on His Word, for such spiritual gestures can make our soul beautiful and strong. Kayang-kaya nating tumayo sa gitna ng problema. Hindi tayo dapat matakot at manghinaan ng loob. Ang kailangan lamang natin ay manalangin at magkaroon ng spiritual reflection. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon at di mo kami iniwan ni pabayaan man. Salamat na maging ang mga sakit, pagdurusa at mga problema ay maaari mong gamitin upang maihayag ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian.
Tulungan mo kaming makapagpuri lagi sa iyo, maging sa panahon ng mga crisis o problema sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.